Hello mga ka-legit Davercads! Naku po, ito pa yung may isa sa pinakamatindi no, na updates natin patungkol sa sunod-sunod na kamalasang nararanasan ngayon ni GMA 7 CEO President Felipe Gozon. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo, of course, magsimula sa ating mga updates, so wala muna tayong pa-face reveal ngayon dahil medyo maulan, ano? Talagang grabe po. Kaya naman mag-ingat po tayo ngayong may bagyo. At salamat po mga legit Davercads sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating pong mga updates. Ngayon, pag-usapan po natin, ito pong good news muna dahil masasabi nating sunod-sunod at umuulan ng blessing sa lahat po ng mga, sa TVJ at sa kanilang tahanang pinasisilungan ngayon dahil talagang nagbubunyi po no, ang buong TV5 dahil first time in the history of the Philippines na itinanghal ang TV5 bilang isa sa pinaka-best station of the year. Ngayon lang po nangyari yun dahil talagang namayagpag po ang GMA at ABS-CBN, but this time sa panahon na kung saan kasama ng TV5 ang TVJ ay naranasan nila ang tamis ng tagumpay. Wow! Kaya naman congratulations at sa lahat ng mga legit Davercads na talaga naman paglipat pa lang ng TVJ kasabay po ang paglipat ng TV station kung saan yun na lang ang pinagkakatiwalaan at pinanonood. Alam nyo, marami po mga talagang legit Davercads sa dating mga kapuso na lumipat na rin ang kapatid. Nakikita po natin dyan sa comment section, sinasabi po ng ilan na pati po yung news sa TV5 na rin ang kanilang pinanonood at pinagkakatiwalaan. Kaya naman ganun katindi ang ibinuhos na pagpapala dito kay MVP matapos niyang na talaga namang makuha ang kalooban at bigyan ng magandang tahanan ang TVJ. Dahil pinagkatiwalaan nga ng TVJ ang TV5 para po magpakita at magpasaya ng lahat ng mga Pilipino dito po sa Pilipinas maging sa abroad. Ano? At hindi naman nila tayo binibigo araw-araw dahil talaga namang sobrang stress reliever po natin ang panonood ng EAT. At syempre po, kasabay ng mga good news na ito ay masasabing isa ito sa pinakamalungkot no, na balita. With regards po dun sa mga parang hindi kagandahang pangyayari po dito sa GMA7. Kasi nga, kung matatandaan po ninyo, ang isa sa pinaka-longest din po at masasabi nating historical at ni-remake po itong pong Voltes 5 Legacy. Ni-remake po ito ng mga bagong artista dito po sa GMA7. Pero ang problema, nung una, ang taas po ng rating, talagang inaabangan. Pero nung latter part, di pa nga po tumatagal ng 6 na buwan na to. Pero according po dito sa scriptwriter po nila, in-interview po siya na nalalapit na ang pagtatapos ng Voltes 5. Which means kasi nagtatapos ang isang teleserye, it will last only 3 months. Kapag hindi po siya nagre-rate, hindi po dumadami yung mga advertisers na nagpe-place ng ads dito, ipapahinto na nila dahil kaysa naman magtuloy-tuloy yung pagkalugi nila dahil ang laki po ng costing nito. Mga costume pa lang, yung kanilang ginagamit na mga props, ganun po katindi, no? At bayad pa sa mga talents. At medyo kailangan pa ng crowd. Ako po, aminin ko, never po ako nakapanood ng Voltes 5 Legacy na niremake po ng GMA7 ngayon. Of course, hindi pa rin sila nauungusan ng FPJ Batang Quiapo, no? At talaga nangunguna po ito. Itinapat po yung Voltes 5, yun ang pagkakamali nila. Itinapat po ng GMA7 sa TV5 na umi-air ngayon ang FPJ Batang Quiapo. Kaya talagang hindi po sila makaalagwa dahil number 1 pong pinanonood ng Pilipino, ito pong Batang Quiapo sa TV5. Isa rin ito sa mga nakadagdag kung bakit po tinanghal na let's give them the credit. Kung bakit tinanghal din ng TV5 bilang isa sa pinaka best TV station of the year. Yan nga isa sa mga kamalasan nangyayari sa kanila dahil kung naging mabuti lang sana sila sa TVJ at hindi nila pinabayaang makaalis sa dun sa turf nila,
hindi mangyayari yan. Kasabay nga nito, magtatapos na rin po ang programa ni ni Vic Soto, ni Bossing Vic at ni Jose Manalo, yung kanila pong programa ni Bossing ay tatapusin na din dahil hindi na rin po siya nagre-rate, hindi na rin po ganun kataas yung rating, kaya hindi na rin siya maglalas ng ilang buwan, tatanggalin na rin siya, papalitan na. So kasabay nga nun, syempre kabawasan na naman yun, kailangan na naman nila maghanap ng mga bagong programa. Hindi na po pumayag ang Bossing Vic at Jose Manalo, hindi na sila tumanggap pa ng iba pang mga programa na manggagaling sa TV5. Pero kasabay nga nito, nagluluksa din ang buong GMA7 sa maging ang TV5, ang TVJ po ay nagpaabot na rin ng kanilang pakikiramay sa pagpanaw nga nitong si Mike Enriquez na isa sa mga news anchor po ng GMA7, Nakilala po si Mr. Mike Enriquez doon po sa kanyang pag-ubo during the broadcast, Doon po talaga siya naging iconic. At yun nga, isa yan sa mga sunod, kasi isa sa mga itinuturing na magaling na news anchor, itong si Mike Enriquez, na wala pa, diba, na tagal, talagang nanilbihan po yan sa GMA7. Doon talaga yung kanyang pinagkatiwala niya yung kanyang career sa GMA7. So, kaya naman ngayon, di naman sa ikinatutuwa natin yan, pero nakikita natin kasi yung effect kapag po meron kayong inagrabyado. Diba? Kasi sabi nga natin noon, nagpaalam po ang TVJ sa tape ni isa po sa mga ehekutibo or executive ng GMA, wala pong nangamusta or kumausap man lang sa TVJ kung ano yung pwede nilang i-extend na help, Yun po yung isa sa mga ikinakasama ng loob ng TVJ sa GMA. Kaya naman, congratulations TV5 for being the best TV station of the year. And now, magre-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating updates. Siyempre, pasasalamatan ko kayo for always giving your comments sa ating comment section. Let's start off with Miss Emilia Sagon. Sabi niya, habang patuloy sa panggagaya ang tape, Bulaga, tandaan nila, lalo lang silang lalagapak, lalong mawawala ang viewers nila. Siyempre, alam natin kung sino ang originally. Alam natin kung sino talaga yung nag-isip at nagbigay ng effort para po talagang makapanood tayo ng Dekalibre na noontime, And of course, sabi na rin po ni Permin Bawalan, kung gayahin ang style ni Mayor Jose sa pagtatanong sa contestant nila sa G sa Gedli, baka puro salamat Bossing, Tito Vic at Joey, walang kadala-dala ang G sa Gedli. True. Alam niyo po, pilit naman nilang ginagawa yung part nila. Ginagawa nila na talagang mag-entertain. Pero iba pa rin talagang original. Kaya nga gusto natin palitan na lang nila yung kanilang title, di ba? Sabi naman ni Ems Rems Vlog, napapanood ko mga post ni Zombie sa Facebook. Marami siyang talent na hindi pa ipapakita sa E80. Maybe paunti-unti. Oo nga, let's give Zombie a chance na mag-fly high. Alam ko pong may ibubuga si Zombie. Kaso nga lang, talagang unti-unti kailangan pinag-aaralan niya muna at talagang kinakapa niya. Ayaw niya kasi na parang bigla na lang siyang magmamagaling, 'di ba? So nilalagay lang ni Zombie yung sarili niya sa posisyon. Ayaw niya naman na agad-agad parang ma-overshadow niya yung dalawa, si Wally tsaka si Jose. Kaya nga 'di ba parang support lang muna siya. Kasi nga, darating din yung time niya. So, lahat ng mga nagmamahal kay Zombie, magpatuloy nyo lang yan dahil deserve naman niya talaga na maging isang original legit Daver Cats. Salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At syempre, kung di ka pa naka-like at naka-subscribe, mag-like and subscribe ka na. Thank you for watching, guys. God bless everyone.